Hindi maganda ang simula ng araw ni Ira. Masakit ang kanyang ulo at ang tanging hiling niya ay makalayo sa maingay na opisina. Mas mabuti kung sa isang malamig na ilog o sa tabi ng dagat. Iniisip ni Ira ang mga banayad na alon na dumadampi sa buhangin at ang mainit na araw na humihima sa kanyang balikat at nakaramdam ng kaunting ginhawa. Ngunit wala siyang maraming oras para mangarap ng gising dahil hinihintay ng kanyang boss ang quarterly report. Si Ira ang paborito ng kanyang boss, ang pinaka-responsable at hindi nagkukulang sa mga nasasakupan niya. At halos siya na ang kanang kamay nito. Ang hindi nasasabing titulong yon ay hindi nakapagbigay ng kapayapaan sa kanya. Kaya't patuloy na nararamdaman ni Ira ang bigat ng responsibilidad. Bigla na lang bumukas ang pinto ng opisina at ipinaalam ng kanyang assistant na si Abby na may dumating na bisita na may personal na sadya. Nagulat si Ira. Ha? Wala akong inaasahang bisita. Pero sige, sabihan mo siyang pumasok. Itinuwid ni Ira ang kanyang likod. Inayos ang kanyang buhok sa isang halos hindi kapansin-pansing galaw at isinuksok ang kanyang mga paa sa sapatos na tinanggal niya kanina sa ilalim ng mesa para magpahinga ng kaunti. Pumasok sa opisina ang isang babae na mga 10 taon na mas bata kay Ira. Ipinakilala niya ang sarili bilang Jessa at tumingin kay Ira nang may hamon sa mga mata. Pumunta ako rito para sabihan ka na layuan mo si Lawrence. Matapang na sinabi ng babae at ang bawat salita ay parang umuugong ng hindi maganda sa utak ni Ira. Paano ko siya lalayuan? At bakit iiwan ko ang sarili kong asawa? Kalmadong tanong ni Ira kahit na naguguluhan siya sa mga hinihingi ng babae. Kasi pinipigilan mo siya. Hindi ka na bata at naaawa siya sa'yo. Pero mahal niya ako. Humihingal na sinabi ni Jessa habang halos magkasunod ang mga salita sa emosyon. Ipinaliwanag ni Jessa na siya ay isang ulila na nahulog ang buong puso kay Lawrence, ang asawa ni Ira. Nararamdaman din ni Lawrence ang parehong damdamin. Ngunit hindi niya makapiling si Jessa dahil sa kanyang asawa na tumangging pakawalan siya gamit ang dahilan ng hindi gumagaling sa sakit o iba pang mga rason. Ayon kay Jessa, walang magawa ang kawawang Lawrence. Labis siyang nasasaktan at naguguluhan sa pagitan ng kanyang nararamdaman at ng kanyang mga obligasyon. At saka magkakanak na kami. Sigaw ni Jessa ng sobrang lakas na narinig ng buong opisina. Layuan mo na kami. Huwag mong gawing ulila ang bata. Matanda ka na. Bakit mo pa kailangan ng asawang nandyan lang dahil naaawa sa'yo? Bigyan mo siya ng kalayaan. Bata pa ang puso niya. Hayaan mo siyang maging masaya. Hindi may kubli ni Ira ang kanyang pagkabigla. Siyempre, nadismaya siya na ito ang regalo ni Lawrence sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Ngunit sa kabilang banda, ang sitwasyon ay tila nakakatawa para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang asawa ko mamaya. Panahon na sigurong magretiro ako sa isang home for the aged. At siya, marami pang buhay ang naghihintay sa kanya. Umalis ka na. Ako na ang bahala sa lahat. Sabi ni Ira habang nakatingin sa naguguluhang babae na may pilyang ngiti sa kanyang mukha. Pagkalis ni Jessa sa opisina, pagod na napaupo si Ira at ipinikit ang kanyang mga mata. 10 taon na silang mag-asawa ni Lawrence. At sa simula ay hindi nila iniisip ang pagkakaroon ng anak dahil nakatuon sila sa kanilang mga karera. Ilang taon na ang nakalipas nang magpasya silang panahon na para magkaanak. Ngunit hindi ito naging matagumpay. Inakala ni Ira na stress ang dahilan dahil pareho silang may nakakapagod na trabaho. Subalit nagpasya siyang ipa-check up ang kanilang kalusugan at kahapon lamang niya nakuha ang resulta ng mga pagsusuri kung saan malinaw na nakasaad na si Lawrence ay hindi maaaring magkaanak. Kaya naman, ang kwento ni Jessa tungkol sa kanyang pagbubuntis ay hindi lamang nagpatawa kay Ira, kundi nagbigay din ng kakaibang kasiyahan. Ngayon, ang pinakanais niya ay makausap ang kanyang asawa at makita ang magiging reaksyon nito. Dahil sa hindi magandang pakiramdam, maagang umuwi si Ira mula sa trabaho at dumiretso sa kanilang bahay. Kailangan nating mag-usap, bungad ng kanyang asawa pagkapasok pa lang ni Ira sa silid. Pinuntahan ka ni Jessa kanina, hindi ba? Yung kabit mo? Oo, pumunta siya.
Sinabi niya sa akin na masyado na akong matanda para sa'yo at panahon na para palayain kita. At binanggit din niya na hindi raw niya kayang pigilan ang kanyang damdamin para sa'yo. At ngayon ay buntis siya. So, bakit ganyan ka? Oo, aaminin ko. Nagkasala ako. Pero hindi ko naman balak na iwan ka. Napakarami na nating napagdaanan. At si Jessa, bata pa siya at inosente. Wala siyang kasalanan sa nangyari. Kung nasaktan ka niya, kakausapin ko siya at hihingi siya ng tawad sa'yo. Naramdaman ni Ira ang init ng galit na unti-unting pumupuno sa kanya. Hindi lang basta nagkaroon ng lakas ng loob ang kalaguyo ng kanyang asawa na magpunta sa kanyang pinagtatrabahuhan at sabihin ang lahat ng yon. Ngunit malinaw ding iniisip ni Lawrence na isa siyang ganap na tanga. Lawrence, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi ko kailangan ng paghingi niya ng tawad. At lalong hindi ko kailangan ng patuloy mong presensya sa bahay na to. Mag-impake ka na ng mga gamit mo at umalis ka kaagad bago pa ako gumawa ng isang malaking iskandalo. Tahimik na yumuko si Lawrence. Alam na wala na siyang ibang masasabi pa para maibsan ang galit ng kanyang asawa. Nagpunta siya sa kanilang kwarto para mag-impake. Ilang sandali pa, nakatayo na siya sa pintuan. Bitbit ang kanyang bag. Ngunit saglit siyang huminto at nag-alinlangan. Nagpasya siyang subukan pang ayusin ang lahat. Sa huling pagkakataon, Ira, huwag tayong masyadong magpadala sa init ng ulo. Siguro naman, kaya pa nating ayusin ang lahat. Mahal pa rin kita. Nasabi ko na ang lahat. At saka, ano ba ang pinagsasabi mo? Magkakaroon ka na ng anak, hindi ba? Oo, ang bata. Malungkot na buntong hininga ni Lawrence. Kung ganon, mas mabuti nga sigurong umalis na ako. Binuksan niya ang pinto para umalis. Ngunit bigla siyang tinawag ni Ira. May hawak siyang envelope na iniabot sa kanya. Basahin mo yang mabuti. Mariing sabi ni Ira at pagkatapos ay malakas niyang isinara ang pinto sa harap ng asawa. Hindi umalis si Lawrence at tila sinusubukang intindihin kung ano ang nakasulat sa dokumento. Nang sa wakas ay naunawaan niya, nagsimula siyang sumigaw at malakas na pinukpok ang pinto dahil sa sobrang pagkabahala. Ira! Anong ibig sabihin nito? Ipaliwanag mo sa akin. Yan ang hindi ko alam, Lawrence. Hayaan mong ang mahal mong si Jess ang magpaliwanag kung sino ang ama ng anak niya. Umalis ka na. Sigaw ni Ira mula sa likod ng nakasarang pinto. Matapos marinig ang pagbukas ng elevator at pag-alis ni Lawrence, sandaling nakaramdam si Ira ng simpatya para sa kanya. Gayunpaman, mabilis niyang naalala na hindi siya karapat-dapat sa awa. Bigla niyang napagtanto kung gaano siya kapagod sa mga nangyari sa araw na yon. Pumasok siya sa kwarto, humiga sa sofa, nagtakip ng isang malaking malambot na kumot, at sa wakas ay hinayaan ang sarili na umiyak. Napakasakit isipin na niloko siya. Naalala ni Ira kung paano sila nagkabanggaan ni Lawrence sa kalye. Halos 12 taon na ang nakakaraan. Isa pa lang noon si Lawrence na malamya at malabo ang paningin na estudyante ng medisina na nakabagsak ng kahon mula sa kanyang mga kamay. Sa kabila ng kanyang kabang nagmumula sa pag-aalinlangan, tinulungan siya ni Ira na maniwala sa kanyang sarili. Dahil dito, nagpa siya si Lawrence na sumailalim sa laser eye surgery at tuluyan siyang nagbago. Nagkaroon siya ng kumpiyansa at naging gwapong doktor. Laking inggit ng mga kaibigan ni Ira sa pagkakaroon niya ng isang kahangahangang kasintahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naniwala pa rin si Ira sa kanya sapagkat palagi niyang sinasabi na siya lang ang mahal niya. Subalit ang pagtataksil ni Lawrence ang tuluyang kumuha ng huling lakas ni Ira at hindi maiwasang makaapekto ito sa kanyang trabaho. Napansin ito ng kanyang boss, isang patas na pinuno na pinahalagahan ang kanyang mga empleyado. At sa isang tono na hindi tumatanggap ng pagtutol, ipinadala niya si Ira upang magpahinga sa tabing dagat. Sinubukan ni Ira na pumili ng lugar, hindi sikat at malayo sa mga maingay na resort. Sa unang mga araw, basta lamang siyang nakahiga sa dalampasigan. Tinatamasa ang mainit na sikat ng araw, ang banayad na ihip ng hangin mula sa dagat, at ang tunog ng mga alon. Ngunit makalipas ang ilang araw, nakaramdam siya ng pagkabagot.
at nagsimulang lihim na pagmasdan ang ibang mga bakasyonista. Napukaw ang pansin ni Ira sa isang binata na nasa mga 25 taong gulang na buong siglang tumatakbo patungo sa mga alon na parang isang masayang bata. Nakikipaglaro ito sa mga bata sa dalampasigan. Anong klaseng tao to? Isang baliw o ligaw na hayop? Para ngayon lang nakakita ng dagat. Matanda na pero parang bata kung umasta. Naisip ni Ira. Sa isang banda, ang kilos ng binata ay nagdulot ng pagkalito kay Ira. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya mapigilang maengganyo sa panonood. Ang kanyang hindi mapigilang sigla ay nagbalik kay Ira sa kanyang kabataan. Noong maaari rin niyang hayaan ang sarili na maging kasing natural at masaya tulad ng binatang ito. Siguro tama si Jessa. Talagang nagiging matanda na ako. Hindi inaasahang naisip ni Ira sa sarili. Nang gabing yon, nagsimulang makaramdam ng lungkot si Ira. Kaya pumunta siya sa pinakamalapit na bar. Bagaman iniiwasan niya ang ganitong mga lugar sa loob ng isang linggo. Ang ideya na nagiging masyado siyang boring at matanda ay labis na nagpa-depress sa kanya. Kaya't napagpasyahan niyang suwayin ang sariling mga prinsipyo at subukang magsaya sa isang maingay na grupo. Sa bar, napansin niya ang parehong lalaki mula sa beach. Napansin din siya ng lalaki at kumaway pa ito. Inaanyayahan siyang umupo sa tabi nito. Ngunit nagkunwari si Ira na hindi ito napansin at naupo sa kabilang dulo ng bar. "Hi, pwede ba akong maupo?" Narinig niya mula sa kanyang tabi. Tumingala si Ira at nakita na naman ang parehong binata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag siya at pinaupo ang lalaki. Nagpakilala ito bilang Aaron at sinabi rin ni Ira ang kanyang pangalan. Habang sinusubukang magmukhang walang pakialam. "Napansin kong parang hindi mo nagustuhan ang inasal ko kanina sa beach. Alam kong parang bata ang kilos ko, pero ganun talaga ang nararamdaman ko. Unang beses ko kasi sa dagat." "Seryoso ka ba?" Gulat na tanong ni Ira. Tumango si Aaron at sinabi na ipinilit ng kanyang mga magulang ang pagpunta sa bakasyon. Nakatira siya sa isang maliit na bayan at pagkatapos graduate ng high school, agad siyang nagtrabaho kasama ang ama sa isang auto repair shop. Matapos ang 5 taon ng pagtatrabaho ng walang bakasyon, nagpasya ang kanyang mga magulang na bigyan siya ng regalo sa kanyang ika-25 kaarawan at pinilit siyang magpahinga sa magagandang lugar na ito. Tinanong ni Aaron kung nakapunta na ba si Ira sa dagat at sumagot siya na nakapunta na siya ng ilang beses. Maaari sanang sinabi ni Ira na isa siyang matagumpay at mature na babae na nakapunta na sa maraming resort sa buong mundo. Ngunit sa isang hindi maipaliwanag na dahilan, ayaw niyang itaas ang sarili sa harap ng simpleng lalaking ito na nagtatrabaho. Sa hindi namamalayang paraan, nagsimula silang mag-usap kahit na wala silang gaanong pagkakapareho maliban sa kalungkutan at pagmamahal sa dagat. Masyadong simple si Aaron para kay Ira, ngunit ang kanyang kabataan, pagiging tapat at masigla ay nagtagumpay. At pagkatapos ng ilang cocktails, hindi inaasahan ni Ira na matatagpuan ang sarili sa mga braso ng bagong kakilala. Sa kanyang gulat, napagtanto ni Ira na wala pa siyang naranasang kasiyahan sa kama mula sa iba, tulad ng nararamdaman niya kay Aaron. Si Lawrence ay gwapo, ngunit hindi ganong kamalumanay sa kama. Gayunpaman, mahal na mahal ni Ira ang kanyang asawa at pinatawad siya. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ang binata na natutulog, hindi niya maintindihan kung paano niya nagawang mabuhay ng ganoon dati. Pagdating ng umaga, nawala na ang ulap ng pagnanasa at alak sa kanyang isipan at nagsimulang tingnan ni Ira ang mga bagay ng mas makatotohanan. Naiintindihan niya na walang patutunguhan ang relasyon nila ni Aaron. Oo nga at maganda, pero yun lang, at kailangan na nilang bumalik sa kanilang mga karaniwang buhay. Maingat na lumabas si Ira mula sa ilalim ng kumot. Iniwan ang kwarto ni Aaron at pagkatapos ay kinolekta ang kanyang mga gamit at umalis sa hotel. Nang umaga rin yon, nahihiya siya sa kanyang mabilis na pag-alis dahil hindi ito nararapat sa binata. Ngunit hindi niya magawang kumilos ng iba pa. Sa daan pa uwi, bigla na lang siyang napaiyak. Hindi alam kung bakit.
Pagdating sa trabaho, nilubog niya ang sarili sa mga papel. Sinusubukang wag isipin ang kanyang kalungkutan. Ngunit tuwing gabi, sumasagi sa kanyang isipan ang maaraw na dalampasigan at ang masayang lalaki na tumatalon sa mga alon ng paulit-ulit. Minsan, pinagsisisihan ni Ira na hindi niya iniwan kay Aaron ang kanyang numero o address. Ngunit palagi niyang kinukumbinsi ang sarili na wala rin namang mangyayari sa pagitan nila ng simpleng lalaking nagtatrabaho sa auto repair shop. Sinubukan ni Ira na makipagkilala sa mga tao sa pamamagitan ng social media at kahit nakipag-date ng ilang beses. Ngunit ang mga walang kabuhay-buhay na mga kwento ng kanyang mga kausap tungkol sa bakasyon sa mamahaling resort, mga prestihiyosong kotse at iba pang material na bagay ay hindi man lang nagbigay ng interes sa kanya. Palagi at paulit-ulit na bumabalik ang kanyang isipan kay Aaron. Ilang beses sinubukan ni Lawrence na bumalik sa buhay ni Ira. Matapos ang DNA test, natiyak na nagpatunay na ang bata ay hindi kanya. Naghiwalay sila ni Jessa at palagi niyang ikinikwento kay Ira ang pagkadismaya niya. Isipin mo, hindi pala siya ulila. Palagi niya akong niloloko. Patawarin mo ko, Ira. Napakaganda ng samahan natin noon. Magsimula ulit tayo. Lawrence, matagal na akong hindi interesado sa'yo. Pinapayuhan kitang humanap ng isang normal na babae at mamuhay ng mapayapa kasama siya. At hayaan mo na rin akong ayusin ang sarili kong buhay. Hindi kita mapapatawad sa kasamaan mo. Lalo na ngayong alam ko na hindi ka naman pala ang pinakamahusay at pinakatapat na lalaki sa mundo. At saka, hindi ka rin naman magaling na partner. Mariing sagot ni Ira. Napanganga si Lawrence sa sinabi ng dati niyang asawa. Sa isip niya, iniisip lang ni Ira ang mga yon para saktan siya bilang paghihigante. Pinipiling patamaan siya kung saan siya masasaktan. Ngunit sa totoo lang, iyon talaga ang iniisip ni Ira. Matapos ang gabing kasama si Aaron, napagtanto niya na wala talagang tunay na damdamin sa relasyon nila ng kanyang asawa. Hindi malinaw kung paano nagpatuloy ang buhay ni Ira, kung hindi dahil sa kanyang assistant na si Abby. Sa mga nagdaang buwan, naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Madalas silang mag-usap habang nagkakape pagkatapos ng trabaho. At tuwing weekend, magkasama silang nagsha-shopping o gumala sa labas. Nang dumating ang summer, naramdaman ni Ira ang bigat ng maingay at masikip na lungsod na parang sumasakal sa kanya. Muling bumalik ang migraines at lalong tumindi ang kanyang pagkayamot sa buong araw na pag-upo sa opisina. At pagkatapos ay uuwi siya sa masikip at mainit na apartment na para bang ubos na siya. Kaya't nagreklamo siya sa kanyang kaibigan. Magpunta naman tayo kahit saan sa weekend. Pero dapat may ilog o falls. Promise, maglalangoy ako at mag-stay hanggang sa umalis tayo. Pues, pumunta tayo sa bahay ng lola ko. Nakatira siya sa probinsya. May ilog doon at gubat sa paligid. Masayang sabi ni Abby. Sa una, nag-aalangan si Ira na tumuloy sa bahay ng lola ni Abby dahil iniisip niyang hindi siya kasali sa pamilya at baka hindi siya komportable roon. Gayunpaman, tiniyak ni Abby na napaka-hospitable ng kanyang lola. Kaya't sa huli, pumayag si Ira na sumama. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, dumating ang magkaibigan sa bahay ng lola ni Abby at natagpuan nila itong naghihintay sa kanila sa hardin at may nakahandang mesa. Bagamat sinubukan nilang tumanggi sa pagkain dahil gabi na, hindi nakinig ang matanda at pinilit silang kumain. Walang mangyayari sa mga katawan nyo. Maglalangoy naman kayo bukas. Magandang exercise yon. Tawa ni Lola Emmy. Oo nga, pero ang problema, hindi ako marunong lumangoy. Sagot ni Abby na tumatawa rin. Paano? Akala ko pa naman bukas maglalangoy tayong dalawa papunta sa kabilang pampang para magkarera. Gulat na sabi ni Ira. Kumaway si Abby at agad na binalaan ang kaibigan na isang tabi ang ideya. Huwag na huwag mong itutuloy ang plano na yan. Mapanganib ang ilog dahil sa malamig na underground current. Kahit ang pinakamalakas at pinakamatapang na lalaki dito sa bayan, hindi nangangahas na lumangoy papunta sa kabila. Hindi naniwala si Ira at natawa pa. Iniisip na si Abby ay takot lang dahil hindi ito marunong lumangoy. Ngunit, kinumpirma ito ni Lola Emmy
na mas mabuting mag-ingat sa kanilang ilog. Gayunpaman, hindi napigilan si Ira. Maagang maaga, habang natutulog pa ang kanyang kaibigan, sinuot ni Ira ang kanyang swimsuit at magaan na robe at tumakbo papunta sa ilog. May manipis na ulap ng hamog na lumutang sa ibabaw ng ilog, nagbibigay ng tahimik at kalmadong atmosfera. Naakit sa kagandahan ng kalikasan, tumakbo si Ira at sumisid sa nakakapreskong lamig ng ilog. Matapos gumawa ng ilang dosenang malalakas na kampay, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng ilog at naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Nasaan ang sinasabing delikadong ilog? Mapanghamon niyang bulong habang napasimangot, saka sinimulan ng paglangoy patungo sa kabilang pampang. Ngunit hindi pa nagtatagal, naramdaman ni Ira ang matinding lamig na tila bumalot sa kanya. Ang kanyang kalamnan ay biglang nanigas dahil sa hindi matiis na pulikat. Sa takot, nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong. Sumigaw si Ira ng buong lakas, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang malabong may makarinig sa kanya sa ganoong oras. Iniisip niya na malamang iyon na ang huling mga minuto ng kanyang buhay at unti-unti siyang nawalan ng malay. Pagbalik ng kanyang diwa, natagpuan niya ang sarili sa pampang ng ilog. Nalaman niyang may tumugon sa kanyang sigaw ng tulong. Isang lalaki na naroon sa tabing ilog. Tumalon ito sa ilog nang marinig ang kanyang sigaw. Kung hindi dahil sa pagnanais ng lalaki na mangisda at sa kaalaman nito sa pagbibigay ng artificial respiration, malamang ay iyon na ang huling umaga sa buhay ni Ira. Ngunit hindi lamang yun ang kahangahangang pagkakataon. Pagtingin ni Ira sa kanyang tagapagligtas, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Aaron? Ikaw ba yan o namamalikmata lang ako? Oo, Ira. Ako nga to. Paano ka napadpad dito? At bakit bigla ka na lang nawala noon? Halos mabaliw ako kakaisip. Ayaw mo ba sa akin? Tumingin si Ira ng may pag-aalangan bago tuluyang umamin. Hindi ganon. Sa totoo lang, hindi pa ako nakaramdam ng ganon saya kahit kanino man, maliban sa'yo. Natakot lang ako. Makalipas ang isang oras, magkasama na silang nakaupo sa malawak na balkonahe ng bahay ni Aaron. Kumakain ng pie at nagkakape. Anak, baka gusto mo naman kaming ipakilala. Malumanay na sabi ni Aling Luna, ang ina ni Aaron. Siya nga po pala si Ira, girlfriend ko. Napaubo si Ira sa gulat. Dumating siya kahapon at tumuloy sa bahay ni na Lola Emmy. Bakit hindi siya tumuloy dito sa atin? Gulat na tanong ni Aling Luna. Kalma lang na nagsinungaling si Aaron. May prinsipyo kasi si Ira. Ayaw niyang tumira sa iisang bubong kasama ang kanyang boyfriend bago ang kasal. Kaya sa tingin ko, dapat na kaming magpakasal sa lalong madaling panahon. Nanlaki ang mga mata ni Ira at bumulong ng may protesta. At hindi mo ba ako tatanungin tungkol dito? Hindi mo ba naaalala na pumayag ka na? Mag-aabyad na tayo ng mga kailangan sa Makalawa. Ma, baka naman nasobrahan lang siya sa init ng araw. Baka nga, sagot ni Aling Luna habang umiiling at bahagyang nakangiti. Makalipas ang isang buwan, matapos maayos ang lahat ng mga papeles, pati na rin ang annulment papers ni na Ira at Lawrence, nagkaroon ng magarbo at masayang kasal sa bayan sa probinsya. Pinanood ni Aaron si Ira na para bang siya ang pinakamaganda at pinakamahalagang tao sa mundo. Samantala, si Ira ay sabik na sabik sa sandaling makasama na niya ang kanyang minamahal, marinig ang kanyang maiinit na salita at maglaho sa kanyang mapagmahal na yakap. Ang bagong kasal ay lubos na abala sa isa't isa. Sa kanilang paningin, wala nang iba pang umiiral, kundi ang kanilang pag-ibig at kasiyahang tila sumaklaw sa buong paligid. Makalipas ang isang taon, isinilang ni Ira ang isang malusog na anak na lalaki para sa kanyang asawa. At ganoon nga kung paanong ang isang iskandalosong pagbisita mula kay Jessa, ang kabet, ay biglang nagpabago ng takbo ng buhay ni Ira. Dapat siguro akong magpasalamat kay Jessa, naisip ni Ira habang kauna-unahang beses niyang niyakap ang kanyang sanggol na isinilang mula sa lalaking tunay niyang minamahal.